Mahigit 15,000 na barko mga tol na monitor sa Philippine EEZ o Exclusive Economic Zone nitong Mayo lang. Last month lang mga kapatid. Ano to? Sakop na ba? Sinasakop na ba tayo? Napakarami nun. Pero hindi naman nabanggit dito kung puro China lang. No? Siyempre kasi daanan din yan yung ating dagat. Mahigit 15,000 barko kabilang ang 12,000 foreign vessels ang namonitor ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine Exclusive Economic Zone nitong Mayo. Patuloy ang pagkabahala ng militar sa agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Well, sabi nga dyan ni Professor Renato, hindi sapat kasi talaga yung diplomasya lang. Kailangan natin ng military might para naman makilalanin o makinig naman sa atin ng China. Kasi kung wala tayong ipapakitang puwersa sa kanila, kung puro lang tayo pakikipag-usap mga tol, hindi matitigil yung kanilang agresibong aksyon. Dahil nga makapangyarihan sila, malaki at malakas sila mga tol. Kailangan din natin talaga ng kahit papano ipakitang pumapalag tayo o meron din tayong puwersa. Pero tingnan nyo nga naman, gaano ba kalakas ang Pilipinas kumpara sa kanila. Diba? Medyo malayo-layo pa yung puntong yun mga tol na marating natin. Anyway, panoorin natin tong balitang to mula rito sa Net25. Ano to? Sinasakop na ba tayo mga tol? Alamin natin ang detalye. Nababahala naman po ang Armed Forces of the Philippines sa nagpapatuloy na agresibong aksyon ng China dyan po sa West Philippine Sea. At sarap po nito iginiit ng AFP na mananatili sa bansa ang nemesis ng Estados Unidos na magsisilbing pamigil po sa nagbabalak na gumawa ng agresibong aksyon laban sa Pilipinas. Yung Nemesis, yung Typhoon at yung iba pang mga sandatang galing sa Amerika is ginagamit natin bilang deterrence o pamigil sa mga nagbabanta o nagtatangkang agresibong aksyon mula sa China. So hanggang gray zone tactics lang yung ginagawa nila at hindi sila pwede basta-basta sumalakay o gumawa ng talagang pwedeng pagmulan ng gera dahil alam nila meron tayong pangontra kahit papano mga tol, no? Tulad nga ng Typhoon at saka ng Nemesis. So ginagamit ng ating mga militar yun bilang pamigil o deterrence sa kanila mga agresibong aksyon. Pero kita nyo naman yung ginagawa nila mga tol di ba? Nandoon sila sa gray zone tactics na parang pinipitik-pitik lang tayo, parang sinisiko-siko tayo. Alam mo yun, pinoprovoke tayo na gumawa tayo ng pangunahing aksyon na pwedeng maging mitya mga kapatid, no? Kumbaga sa dalawang nag-aaway, hawakan mo nga tenga, sikuhin mo nga, yung mga ganun mga bagay, di ba? Detalye sa report ni Mar Gabriel. Umabot sa mahigit 15,000 barko ang namonitor ng Armed Forces of the Philippines sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nitong buwan ng Mayo. 12,000 dito ang mga foreign vessel, habang 3,000 ang mga domestic vessel. 41 barko ng China Coast Guard at PLA Navy naman ang namonitor sa 3 features sa West Philippine Sea. Kalat mga barko nila. Ilang ang Baho de Masinloc, Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Ang patuloy na agresibong aksyon na ito ng China, nakakabahala raw ayon sa AFP. Ang problema kasi pag sinasabi ng AFP nakakabahala, o nung gagawin natin, mababahala ba tayo? Diba? Yun ang problema Dapat mga tol, isabihin ng AFP na wag tayo mag-alala, 'di ba? Handle nila, kayang-kaya nila 'yan. Kasi pag ang halimbawa yung halimbawa mga kapatid, ikaw natatakot ka. Tapos meron kang sinama na isang tao o isang kilala na sa kanya mo kukunin yung lakas ng loob mo at sabihin sa yung siya ay natatakot din, di pareho kayong nagtatakutan yan mga tol. Diba? So tayo, kailangan maging kampante tayo Kailangan, hindi naman as in kampante na baliwala na lang lahat, no? Kailangan maging magtiwala tayo sa ating mga kasundaluhan na kaya nila tayong protektahan. Pero pag sila nagsasabing nakakabahala, mga ganyan-ganyan, so anong gagawin natin? Mabahala na lang tayo lahat, di ba? They are coercive and aggressive, are concerning, they are disturbing, they have no right, they have no place
in a civilized world. Yung mga sinasabi kasi ng ating AFP, sinasabi ng Coast Guard natin, paulit-ulit na nating naririnig na wala silang karapatan, etong nagva-violate etong China, agresibo sila masyado, 'di ba? Nilalabag nila yung ating batas. Alam niyo mga tol, paulit-ulit nating naririnig sa kanila 'yan. Pero wala tayong makitang panibagong aksyon o panibago o dagdag man lang sa kanilang ginagawa para magbago itong sistema. Hindi naman sa ipinupush natin sila na kapaggera na kasi kayo, bombahin nyo na yung China o kaya hindi natin sinasabi yun mga tol. Pero ano ang masasabi nila sa mga Pilipino, sa atin, tayong sambayan ng Pilipino, ano ang masasabi nila na para ipakita nila sa atin na relax lang kayo mga kababayan namin, kami na bahala dito, di ba? Kahit na ganyan ang ginagawa ng China, hindi namin papayagan na manaig sila. Kaso ang problema mga tol, paulit-ulit tayong ginaganyan ng China di ba? And this action should stop. Noong nakaraang linggo, nagbabala si US Defense Secretary Pete Hegseth sa posibilidad na military action ng China sa Asia. We don't have to wait for any military action to be conducted. Nevertheless, your armed forces will keep performing its mandate. Good. We have seen in the past all the coercive and aggressive actions done against the Philippine Navy, the armed forces, and other government agencies, BFAR and the Coast Guard. We will keep performing our mandate, not only us, but with support from other like-minded nations. Yan, okay yung sinabi niya mga tol. Ipagpapatuloy daw nila yung kanilang mandato bilang tagapagtanggol ng ating bayan. At hindi lang sila nag-iisa, may mga kasama pa silang puwersa mula sa ibang bansa, which is okay din naman mga tol. Pero sana may magbago sa ating mapanood. Hindi yung tipong eto na naman tayo, wina-water cannon na naman tayo, binabangga na naman tayo ng mga barko ng China. Kasi napakadaling magsalita sa media talaga Sasabihin lang, huwag kayong mag-alala, ganyan-ganyan. Kami na bahala, gagawin namin lahat ng aming magagawa. Pero pagdating dun sa karagatan, wala, tinataboy tayo, di ba? Ayon sa Philippine Navy, nananatili pa rin sa bansa ang Nemesis o ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ng Estados Unidos. Bagaman hindi nagamit sa kamandag exercise sa pagitan ng mga sundalo ng Philippine at US Marine Corps, patuloy daw itong pinag-aaralan ng mga sundalo. The Nemesis will remain here. Training opportunities are still there for us to be for us to use that particular military equipment, so that our Marines can better conduct combined operations with their counterparts. Pero tandaan nyo, merong mga hindi na kailangan sabihin ng mga militar sa atin. Hindi na nila kailangan pang i-disclose. Alam na nila paano gamitin yan. Naka-ready lang talaga yan, nakabantay lang talaga yan. If ever na merong mangyayaring hindi maganda, meron tayong magagamit. Kaya hindi pa ibinabalik yan. Siyempre, dinadahilan na lang natin mga tol na ginagamit sa exercises, ginagamit pa yan. Hindi naman pwedeng pabalik-balik yan every time na magkakaroon tayo ng exercises. Kasi mga tol, tuloy-tuloy yung mga military exercises natin. Kailangan yun para maipakita natin sa ibang bansa, sa mga mananakop na lagi tayong handa, hindi tayo tutulog-tulog. Diba? So, importante yan. Yung mga ganitong klaseng sandata, na ituturo na yan o tinuro na yan, alam na ng ating militar paano gamitin yan. Ang presensya ng Nemesis ay magsisilbi rin daw pamigil sa mga nagbabalak na gumawa ng agresibong aksyon laban sa Pilipinas. The presence of the Nemesis in our country is only a deterrent to anybody who intends to conduct illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions against the Philippines. Otherwise, it's just a military equipment that we use for training. Yeah. Kasama ang long-range missile gaya ng Nemesis sa mga planong bili ng Pilipinas sa hinaharap upang magsilbing depensa mula sa mga panlabas na banta. Mar Gabriel. So sana lang talaga ay hindi magkaroon ng ganong klaseng, alam nyo na, gera, digmaan. Sana hindi. Kasi mga tol, isa yan sa mga bagay na hindi talaga maganda kahit sa imagination mga tol, hindi maganda. No? Kahit lang isang mayamang bansa mga tol, kapag sila ay napasok sa isang gera, bumabagsak ang kanilang ekonomiya.
nahihirapan yung kanilang mga mamamayan, napupuno ng takot, napupuno ng pangamba. Hindi nila alam mga tol, baka sa susunod o sa makalawa, bigla na lang may babagsak sa kanilang tinitirhan. No? Ayaw natin ng ganun mga tol. No? Dahil kitang-kita nyo naman kung gaano tayo kapayapa ngayon do. Maraming kriminal, maraming krimen, pero syempre kahit papano nakakapamuhay tayo ng matiwasay. Pero kapag may gera mga tol, talagang alam nyo na kung mahal ang presyo ng bilihin, mahal ang presyo ng gasolina, lahat yan mga tol baka madoble pa presyo. Diba? Kung lahat walang trabaho, baka mas damoble pa yung walang trabaho kapag nangyari yan. Asa na lang tayo sa mga ayuda-ayuda nun, sa mga ibinabagsak sa mga eroplano, diba? Nag-aagawan yung mga tao sa mga relief, mga ganon. Ay nako, ang hirap isipin mga tol, kaya wag niyong pangaraping mapasok ang Pilipinas sa ganyang problema. Diba? Ngayon, bilang Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.